Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito. O makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama ni ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Isang mapagpalang araw na hunang Sabado. Huling Sabado na pala, no? Ng Abril ba? Next week, Labor Day na. Aba. Kami ang inyong mga kasama ngayong umaga. Ako ho si Raymond Danpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tuloy, paring Romel, yung mga usapin na Good morning, paring Raymond. Mainit, mainit na pinag-uusapan sa paligid natin. Nitong nakalipas na mga araw, talagang sandamo ka lang malalaking istorya. Oo. Sa April 29, ang sabi, baka yun na yung huling hearing ng House Committee on Justice at magde-decide na sila doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So, pwedeng madesisyonan na yan. Kung sakasakaling ano man yung decision nila ay sa pagbalik ng sesyon sa May 4 ay may malinaw ng magiging dahilan at paka-turn over na nila dyan sa Senado. Kung ano man ang magiging desisyon. Kung tuloy, ay ipararating agad sa Senado. Pero batay sa mga indikasyon na parang Raymond, alam na natin kung ano magiging resulta eh. Wala. Tuloy na yan, tuloy Hindi na. sa pinapangunahan natin ang magiging kapasyahan, pero halos malinaw pa sa sikat ng araw eh, hindi ba? Hindi, tsaka yun naman din ang gusto ng ang sinasabi ng kampo ni VP Sara. Hindi daw sa Justice Committee ng House ang proper forum. Ayan. May iba pa silang alam na proper forum. Naliban sa sa dinudulog nila sa Korte Suprema. Yan ang mahirap eh. Kaya pag mga abogado kasi, sa bagay pag mga abogado ang nag-uusap-usap, nag-iintindihan sila eh. Pero yung iba, gaya ng ating mga kababayan eh, gusto nila, di ba? Tsaka ewan ko lang kasi nabanggit mo yung mga abogado syempre, mga dekampanilya yan. Ay, ang sasagot lamang naman sa iyo, paring Raymond, kung bakit patuloy silang dumudulog sa Korte Suprema. Kasama yan sa legal option. Oo. Pero diba? kasi iba kumbaga yung sa kasi yung normal na pagkatao natin. Tama. Pero sa mga karaniwang tao na tulad natin, diba? Kaya sabi naman ng mga iba, on the other hand, kaya ka nag-aabogado dahil gusto mong takasan yung kwento.
Yan naman ang paniniwala ng iba. Kasi, di ba, kahit sino sa atin, kapag ikaw ay itinuro at alam na alam mong wala kang kasalanan, tatayo at tatakbo ka kagad. Ano? Ako? Ako? Ha? Paano mo na- napatunayan yan? Sige, Oh. harap tayo. Oo. Mapa barangay yan, Oo. mapa munisipyo, at mapa saan. Ganun yun eh. Considering nga parang Raymond, si Vice President Sara Duterte, abogado yan. So inaasahan na kaya niyang i-articulate yung kanyang At saka siya argumento. nagsabi. Nagsabi siya, di ba, nung nag-uusap tungkol sa impeachment, there will be bloodbath. Bloodbath. Sabi niya, talagang madugo ito. Labanan ito, madugo. Nung nandun na yung kaso, takbo rito, takbo roon. Punta sa Supreme Court. File ng mga petition. Para hindi halata, iba-ibang grupo ng mga abogado. Takbo sa Supreme Court, takbo na- rito, takbo sa 2028, kasama na rin yun. Siyempre. On the other hand, siyempre, alam naman natin na karapatan din niya yun. Karapatan ng sino mang akusado. Tama. Kaya lang, wala nga doon sa ugaling Pinoy na kapag ikaw ay Inaakusahan. pinagbintangan, lalong-lalo na deep in your heart, sa Wala pagkatamo, kang wala kasalanan. ka talagang kasalanan. Inosente ka. Wala. Ang unang reaction mo, ipagtanggol ang sarili mo. Harapin mo. Sino? Oo. Sino yung Tama. nagtuturo sa akin? Iharap nyo. Magharap tayo. Ganun agad eh. Hindi yung... Anyway, karapatan nga ng isang inaakusahan. Yun on the other hand naman, karapatan nga ng inaakusahan naman na humanap ng paraang legal. Ayan. Pero yun lang, may marami kasang nababasa tungkol doon sa yung tungkol sa SALN, yung Non-Declaration of Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, na minamaliit nila yung hindi nagdeklara ng SALN at hindi walang cash on hand on anuman, ang Vice President sa ilang taon. Nung tinitingnan ko yung record ng Anti-Money Laundering Council na ipinipresenta, parang Romel, nakalulula, no? Umabot sa merong yung taon na 6.7 billion pesos Ganun kalaki ang pumasok sa account pera. nilang mag-asawa. Saan kaya galing yun, ano? Yun na nga eh. Ang hirap isipin, no? Na baliwalain yung mga ganito kasi ang kagandahan nito, official record. Wala na yung kwentong Hindi, saka parang Raymond, kung palalampasin natin yung ganitong mga bagay, magiging bad precedent ito. Sasabihin ng ibang opisyal, pwede naman pala eh. Hindi ba? Hindi, Kung palalampasin natin, Di kaya nga ang daming hindi umayon doon sa ginawa ni Ombudsman Samuel Martires dati na itinago niya ang mga salin ng kung sino-sino mga opisyal. At sila yung kaya kung natanggal si overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Nung sinabi niya na may record talaga ng AMLAC, ay yun, kinawawa nila si Attorney Carandang. Sana ho ay kinukumusta nga natin. Hindi natin siya kilala ng personal, pero ano kasi ito parang Romel yung rose from the rank Kaya hindi mo matatatawaran yung siya kanyang yung binabanggit pangalan. ni dating Senador Antonio Trillanes na tinanggal sa pwesto ng usisain. Yung SALN. Yung SALN, Ni di ba? dating Pangulong Duterte. Yes. Ayan. Ayun, tinanggal siya. Oo, yun. Kaya nga kawawa eh. Masaklap dito, tinanggal siya yun doon sa decision kinancel lahat yung kanyang benepisyo tapos may kaakibat pa doon na hindi siya maaring pumasok sa ibang o sa gobyerno na. Hindi na siya muling yun ang pinakamalupit doon na ginawa. Kaya perpetual disqualification from holding public office. Kaya doon nyo alam, doon nyo makikita kung anong klase yung mga nasa katungkulan nung panahon na yon. Na kung ikaw ay ayaw nila, ay talagang dalawa lang talaga ang kalalagyan mo. Ang hirap. Pero anyway, doon ho sa non-declaration ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, gusto lang natin bigyang diin paring Romel. Dahil, di ba, ang misis ko nasa gobyerno. Pumipirma din ako eh. Yes. Tama. Ako rin eh. Pipirma ka sa
di ba? Salin. Oo, Kahit hindi lang. sabihin mo na napakaliit lang niya, pipirma ka talaga eh. Wala Oo naman. nga pala, no? Wala, di ba? Kaya nagtataka ako, sabi ko, ba't ako damay dyan? Wala naman akong kinalaman sa gobyerno. Hindi, kaya couples yun eh. Yes. Ano yan eh, conjugal property kung merong kaman. Pero kahit wala, basta empleyado ng gobyerno, nasa gobyerno ka, ano man ang iyong position, sabihin natin na yung mga sa janitorial services, kahit ganun position, pero gobyerno ka, you have to yearly file a statement of assets, liabilities, and net worth. Ngayon, itong mga matataas na opisyal, bakit hindi sila nagsusumite? Aba, aywan sa kanila. Subukan nyo, kung ikaw ay isang ordinaryong Empleyado ng gobyerno. huwag kang mag-submit ng SALN kahit ng isang taon. Tignan natin kung anong mangyayari sa iyo. Sasabihin sa iyo ng Civil Service Commission, wala. Pagpapaliwanagin ka. Kung hindi, pagpapaliwanagin ka, at alam mo na ang kasunod nun. Dahil meron na kaagad doon nakaakibat na parusa. May parusa yun. Hindi ka nag-submit ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Yearly yan. Kasi supposed to be, nakikita daw nila yung mga nagpapayaman. Yes. Na kung minsan... Kahina-hinala. Kaya lang, dahil nga itong mga klase ng mga opisyal na ano ba yun, na master na nila yung system. Sabihin mo na master na nila kung paano lulusot. Yung iba, kaya kung minsan nagtataka tayo, mayroong mga bilyonaryo dyan, ang mga politiko. In fairness naman, maraming mayayaman na bago magpolitika, in fairness dahil meron silang lehitimong negosyo. Kaya kumita na. Kaya lang, nung pagdating sa Declaration of Assets and Liabilities, nagugulat tayo, bilyonaryo to pero bakit ang nakadeclare lang dito Ganitong halaga lang. Wala pang 100 milyon. Saan nilagay yung iba? Ayun yung Na-divert na. Hindi, yung iba ginagamit yung korporasyon, yung kumpanya. Naiintindihan naman natin. Gumagamit ng dami. Ayun, discarding talaga yun Pero yun na nga, subukan mo pag ikaw ay ordinaryong manggagawa sa gobyerno. Yung mga empleyado sa korte, empleyado sa kung anumang agency, huwag kang mag-submit. Tignan natin. Baka antimano, tanggal ka sa trabaho dahil sa non-compliance. At marami na tayong nakitang desisyon, paring Romel, sa mga korte man, sa civil service, sa Office of the Ombudsman, na non-submission ng SALN, yun ang naging batayan ng kanilang pagsabak sa baka kanila. naman may magtanong na naman, paring Raymond. Baka naman exempted ang Office of the Vice President. Walang exempted. Walang exempted. Ayun. Walang exempted, Walang exemption. In 2012, di ba, na-convict si dating Chief Justice Renato Corona sa impeachment, sumalangit nawa. Sa impeachment, isa sa kabilang sa kanyang conviction doon sa bakit pakinggan niyo yung decision doon ni ang nagbasa ng decision ni noon yung legend na si Juan Ponce Enrile. Siya yung Senate President ng panahon na yan, Senador Juan Ponce Enrile. Siya yung nagbasa ng decision. Kasama yun sa paghatol nila kay dating Chief Justice Corona. Non-declaration ng SALN dahil lalong-lalo na yung komita ng dolyar. Hindi niya isinama sa kanyang SALN. Medyo masalimuot na legal na usapin. Pero sa punot dulo, isa sa mga napag-usapan doon, yung non-declaration of SALN. Kaya, walang exempted. Walang exempted dapat dito sa... At nagtataka naman tayo. Sabi nga ito narinig ko si Attorney Judd Roy. Isa sa mga abogado dati nung panahon ng impeachment yan. Sabi niya dapat kung ikaw ay opisyal ng gobyerno, yearly dapat mayabang ka. Na eto ang SALN ko. Basahin nyo. Yes. Mayaman na ako bago ako naging opisyal ng gobyerno. At para mapatunayan gobyerno. na ako hindi ko sinamantala ang aking pwesto. Eto ang SALN ko. Dapat ganoon. Ang SISTI kasi, nag-submit ka ng SALN, may record ang Anti-Money Laundering Council. Kukumpara yan.
ibabangga doon. Oh, yan. Yun yung Para mag-reconcile. yun yung mga kailangan ng mga record. Ngayon, kung halimbawa hindi ka nag-sumite ng SALN, diyan napapasok yung malaking pagdududa. Bakit hindi mo i-declare? Oo. Anong meron? Yun. Kahit nag-submit ka nga ng SALN, ito ang diniklara na mo. Meron akong 100 milyon. Dito bilyones na pera ang pumasok. Papaano na natin ito titimbangin? Yan. Or sa kaso ni ang isa sa mga inaakusa sa pangalawang pangulo doon sa narinig natin sa Justice Committee, pumasok ang daang milyones na pera. Pero doon sa bank record niya, zero balance o zero cash on hand. Paano may papaliwanag yun? Medyo, sabi ko nga dito, nagtataka ako dahil biyahe siya ng biyahe sa iba-ibang mga bansa. Di ba pag nag-file ka ng travel document sa embahada, hahanapan tayo ng bank statement. record, di ba? Ibang statement Oo. na ikaw may pera. Kaya tayo mga ordinaryo, hinihingan tayo sa napipilitan tayo na kahit paano mag-ipon ka ng konti doon sa bangko para may ipakikita ka. So ano sa kanila, ano ang basehan ng kanilang travel kung wala kang cash on hand? Yun ang yun ang sabi ko, pwede pala yun na Subukan kaya natin yun, parang Raymond. naku, Tapos Hindi. bakit si Vice President nagawa yun? Anong pagkakaiba? Hindi, sasabihin, hindi, privilege siya ng Pangulo eh. magtataka. Naisip ko lang kasi sa pagbibiyahing lahat naman hahanapan ka talaga ng bank record So, kung walang laman yung kasi parang sasabihin ng mga hindi naman kaya parang Raymond, i-invoke ang bank secrecy law. hindi nga, nga ito Sa bagay, requirements. requirement Kung ayaw mo mag-submit, wag. Hindi ka namin bibigyan ng visa. i-approve. Parang ganun lang yan Kaya minsan sabi ko, pwede pala yun na mga tayo kasi nare-require we are required to submit bank records para kasi paano ka bibiyahe Kung wala turista ka wala ka namang kapera-pera parang ganun lang yun anong gagawin mo dun? Magtatrabaho ka? Magtatrabaho ka? Ayan halimbawa kasi yan requirement natin yan bank record, employment certificate na ibig sabihin bibigyan ka ng visa, pupunta ka sa bansa nila, babalik ka. Yes, after ilang araw kailangan makabalik ka na sa Pilipinas. Halimbawa, magtuturista ka, wala ka namang kapera-pera, sabihin sa'yo ng embahada, ano ka? Anong gagawin mo ron? Magti-TNT ka. Magtatrabaho ka doon. Nanakawan mo pa yung trabaho yung mga kababayan namin. Okay lang kung talagang mag-a-apply ka as OFW, no? Pero kung turista ka, tapos wala kang kapera-pera, paano ka bibigyan ng visa? Di ba? Yun yung mga pinagtatakaan lang natin, no? Wala sinasabi lang natin ito. Well, the Vice President has all the right to defend herself, no? Karapatan naman yan na ipagtanggol. Kaya lang, Siyempre. sa ordinaryo kasing kinukwento natin, sa ordinaryong karanasan, na number one, ang isang ordinaryong empleyado ng gobyerno kapag hindi nag-submit ng SALN, yari ka. May karampatang penalty or parusa yan. Either suspended or tanggal ka sa trabaho. Ganun lang kasimple. Ngayon, yung mataas na opisyal, wala siyang isinasubmit. Pwede pala yun. Pwede ba yun? Sa kanila. Yun ang ayawan natin. Kaya, yun ang ating tanongin nyo sa lahat ng mga nasa gobyerno. Mapa-local man yan o national government agency, required. Actually, katatapos lang di ba? Tapos lang nitong taon, nag-submit na naman ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At merong nakalagay doon na provision sa ilalim na pwedeng busisihin. At hindi yan confidential, public record. Pwede yun busisihin. Naroon yun sa ilalim. Sabi namin sa inyo, kami pumipirma din ng salin kasi hindi naman kami taga-gobyerno. Ay, nako.
ano to, mga ano lang, experience lang yon, whether or not, tanggalin mo yung pangalan ng Sara Duterte doon at kung sino mang opisyal. Kahit sino. Sa oras na 5:27 ng umaga, makibalita tayo kumustang init sa araw na ito ng Sabado. DZRH Weather Bulletin. Mula sa Pag-asa DOST, bibigyan tayo ng impormasyon, kaukulang impormasyon ni Miss Leanne Loreto. Miss Leanne, magandang umaga at welcome sa DZRH. Good morning, Miss Leanne. Yes po, good morning po Sir Raymond at Sir Romel at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayong Sabado nga ay magiging mainit pa rin at maalinsangan sa buong bansa. At yung heat index nga po natin, marami pong mga lugar na nasa may danger level po. Ngunit dito naman po sa may Batanes, inaasahan natin yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan throughout the day. Dulot naman po nitong frontal system galing po sa south ng Japan. At para naman nga po sa ating heat index kahapon, nakapagtala tayo ng 47 degrees Celsius na heat index sa Butuan City, Agusan del Norte at 46 din naman sa may Dumangas, Iloilo. So napakataas po nito, nasa danger level po. At ngayong araw, ang ating inaasahan naman po na heat index dito sa Metro Manila, 39 degrees Celsius at may 14 naman po tayo ng mga lugar sa bansa na makakaranas naman ng danger level category. Nasa 45 degrees Celsius pa rin ang Butuan City, Agusan del Norte at Dumangas, Iloilo. So ito nga po ay yung danger level category ay maaaring magdulot po ng mga heat cramps, heat exhaustions, and in worst case scenario yung heat stroke. So wag po muna tayo magbabad, lalong-lalo na between 10 a.m. to 4 p.m. po ng hapon. At aside po doon, wala naman po tayong binabantay na bagong sama ng panahon at nasa panayad hanggang katamtaman naman po yung ating karagatan. At yan naman po ang latest dito sa Pag-asa. Leanne Loreto, magandang umaga. Maraming salamat, Miss Leanne Loreto mula sa Pag-asa DOST. Teka, bakit nawala? DZRH Weather Bulletin. Naghatid sa ating oras na 5:29 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.